Alright mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Grabe ho ah. Ito siguro yung sa may suhol-suhol, no? Tas malaking pera yung suhol-suhol, no? Ito na, lagot na. Grabe naman, ang laki. Just now, breaking news. Shock sila, mga sa mga buaya siguro to, no? Binulabog. Eto na, panoorin na po natin ng sabay-sabay sa pamamagitan po ng ating Fiber ni Juan. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, Balitang Pinoy TV, nasa description naman yan. I-play na po natin ito. Binalita rin to sa 24 oras. No? Isang kongresista o isang congressman, parang susuhulan ata ng milyones. No? Kung buhaya din to, malamang kakagatin niya yun, no? Lalamunin niya yung pera na yun. Pero tingnan ho natin ang kinalabasan. Okay, i-play na ho natin ito. Alam mo yung manloloko. Ano yun? Liar? Ay, lawyer. Sorry. Ano? Dito muna tayo kay Hindi ano. ko tuloy ma-pronounce ang maayos eh. Kasi minsan napapansin ko yung lawyer na congressman, nagiging liar na congressman. Binanatan niya ngayon si ano, no? Sino yung nakasalamin, Po no? ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects? Or Wow. you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Wow. Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Yung po Wow. talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, Si PBBM nagulat? Nagulat siya na may ghost project? Wow, Hindi na naman niya alam? Wala na naman siyang alam? Naman. it might be another na policy scandal. This is a mother of all scam. Mother of all scam, Narito ang Balitang Pinoy TV. Balitang Pinoy TV. Shoutout po, kuya. Okay, ayan na nga, mainit itong pag-uusapan natin ngayon kasi po itong si Congressman Chua nag-reply na dito kay hamon ni Isko Moreno. Okay? Nakita naman ni Isko Moreno doon yung mga kagamitan ni Representative Chua. Ngayon, yan mismo, ipapakita ko yung balita na yan kung paano po ang response ni Chua. Na sinabi ni Chua, ito raw si Isko Moreno, Mayor Isko, sabi ni Chua na bully ka raw. Bully ka raw. Yung kay Mayor Isko, ano lang yun ginagawa lang niya yung tama. Hindi man yung pagbubuli. Dapat sagutin mo yung tanong ni Mayor Isko. Tama. Tama ba na mag-demolish ka ng isang bagay na wala namang demolition permit kayo? Ayun. Okay? Imbis na magsalita ka, ipaliwanag mo, magsasalita ka pa ng bully. Nangahanap ka ng simpatya. Yan kasi ang mahirap sa inyo, sir Gumagawa kayo ng bagay na wala kayong respeto, may tinatapakan kayong tao. Ayun. Kahit mayor yan ng Maynila pero wala kayong kahit man ng letter dyan na ito yung gagawin namin. Oo nga. Ngayon naman, ipapakita ko rin mamaya itong rest back rin ni Mayor Isko Moreno kay Representative Chua. Yun. Na sinabi niya mismo na liar o lawyer. Nag-respond si Mayor Isko na bully raw siya. Mamaya, it's a long video kasi abot yan ng 20 minutes itong sinabi ni Mayor Isko. Panoorin natin paano binutata ni Mayor Isko. At ito, last na ating panoorin ay itong interview ni Pinky Webb, no? In-interview po ni Pinky Webb itong si Representative Valeriano ng Manila 2nd District, no? Representative ng Manila 2nd District. Patungkol po dito sa flood control projects. Maraming nagsasabi na hindi dapat, no, na ang mga taga House of Representatives ang mag-imbestiga dito sa flood control projects na ito. Kasi po, ang mga sangkot dito, mga kapwa nila congressman dyan. Ayun! Diba? Ito nga ang sinasabi ko din. Halimbawa lang naman, para mas malinaw. Halimbawa, yung mga magnanakaw mga kongresista. Congressman, halimbawa. Ngayon, may mga tiwali, may mga hindi magandang pangyayari. Sabihin na natin, may korupsyon po sa flood control.
at involved po rito yung mga kongresistang mga buhaya. Halimbawa lang, halimbawa. Ngayon, sino bang mag-iimbestiga? May mga magnanakaw din? Kongresista din ba dapat ang tawag diyan, ang mag-iimbestiga? Tapos sasabihin nila, panahon na para itama ang mali. Panahon na para imbestigahan. Sasabihin naman ni PBBM, mahiya naman kayo. Imbis na parusahan, mahiya lang. No, parang maingay lang sa klase. Oy, mahiya naman kayo. No? Parang ganun lang bilyon-bilyon yung nawawalang project. Dapat panagutin. Yan ho lagi nating sinasabi dito. Hindi mahiya. Bakit takot ka bang pangalanan, Mr. President, yung mga pinaghihinalaan? Ngayon, gusto nyo mag-imbestiga yung kongresista, mga congressman? Mahirap yan. Ito example lang Sample lang ho yung sinasabi ko kung sakasakali. Para malinawan yung mga kababayan natin. Kapag halimbawang mga kongresista, congressman, ang mga magnanakaw, tapos sila din ang mag-iimbestiga, di wala. Mga kontraktor lang ang mga mananagot dyan. Halimbawa lang, di ba? O, kontraktor, mananagot. Huwag kayong mag-alala, pero makakalaya din kayo. Kaming bahala dyan. Di ba? Yung mga ganun tipo, no? Huwag lang kaming malaglag. Bibigyan ka namin milyon. Yan lang yung vision ko. Yan lang yung pwede kong makita. Na hindi talaga sila pwede imbestiga yung mga sakasakaling mga magnanakaw. Hindi pwede yun. Dapat ibigay sa batas talaga yung neutral, patas po. Di ba? Pinagpipilitan nila na walang conflict of interest. Kaya lang yan. Di ba? Kasi ang sabi po ng Turo-turo na naman. taong bayan, ang panawagan po ng taong bayan, hindi po bagay sa inyo na kayo yung mag-investigate tapos kayo rin ang sangkot, di ba? Ano tayo dito nagbobolahan? Sino binobola ninyo, di ba? Dapat iba ang mag-imbestiga sa inyo kasi ang mga kasamahan nyo dyan, tama yung term na conflict of interest. Dapat ibang ahensya o ibang institusyon ng gobyerno ang mag-investigate sa inyo. 'Di ba? Okay? So, yun po ang ating pag-uusapan ngayon, no? Mainit ito dapat tayong makialam dito sa mga issues na ito kasi pera natin ng taong bayan ito. Okay? Tama. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay? Like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Tama ba yun? Anong napipirwisyo yung taong bayan sa mga kabulastugan ninyo? Para lang magka-proyekto kayo? Magkano ba talagang nasa inyo dyan? Nagtatanong lang kami. Kasi nasusobrahan na yung ibang mga kongresista dyan eh. Atat na makaproyekto. Na hindi na iniisip itong mga proyekto na ito. Sa kakaisip nila sa daming proyekto, nagiging ghost project na yung iba. Hindi na nakita. Kailangan mo pa. Hindi pwedeng managot yung mga contractor Hindi pwedeng sila lang. Hindi pwede. Hindi ako naniniwala. Ng third eye. Para Ako kasi iniisip ko, may nag-approve Sino bang mag-a-approve? Siyempre, administrasyon. Sino doon? Di ba? Kaya nagiging ghost project. Yeah. Ito. Talking about ghost projects. Madami yan. Maraming mga gumagawa dyan sa Kongreso raw. Mismo si Presidente Marcos nakakita ng ghost. Meron na palang third eye sabi ni Bongbong Marcos, kahit raw isang halublax, wala siyang nakita. Ghost project nga, sir. Hindi mo makita yan kung wala kang third eye. Di ba? So, ito, in-interview ni Pinky Webb, itong si Representative Valeriano from Manila 2nd District Representative, na kayo ang mag-imbestiga dyan sa House of Representatives. Mga kasamahan ninyo ang gumagawa ng kabulastugan. Hindi pwede. Okay na po si Marcoleta. Si Marcoleta lang po. Huwag kayong papayag. Sabagay, kung ano namang pinagagawa nila dyan, no? Gusto nilang mag-quadcom, gusto nilang mag-tricom, gusto nilang mag-imbestiga sa Pogo, no? Mag-impeach, kung ano ang pinagagawa nila dyan,
Imbis na pagandahin yung daloy, patakbuhin ang maganda ng ekonomiya or kung ano yung trabaho talaga nila. No? Puro lahat yung ginagawa nila connected po sa Duterte. Yun ako napansin ko. Ito, sasagot itong si Representative Valeriano, isa pa ito eh. Got it. Thank you, sir. There are concerns, Congressman, that has been raised, basically saying, paano ho, how can the House investigate its own when there is speculation that some House members are allegedly involved, as there are 67 daw po na, at least 67 members that are also contractors. Yan po, nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Hindi ho ba may conflict of interest dito? I think there's no problem with the Congress investigating that flood control. Isusulong talaga nila yan na sila lang ang mag-investigate. Hindi, syempre, normal na ang taong bayan magagalit. Bakit kayo? Hindi pwede. Para sa akin ho para sa akin, kung pinaghihinalaan po, halimbawa yung Kongreso, hindi ho sila pwedeng yung silang mag-iimbestiga. Malamang ilalayo nila yun. Sino ba naman ang magnanakaw na magsasabi ng totoo? Yun lang ho sa akin. Mag-investigate. O sasabihin ng mga taong bayan, kayo ang nagnakaw tapos kayo ang mag-investigate. Di ba? Kasi nga, ang nakikita kong pwedeng managot lang dyan, pag silang nag-investigate, yung mga contractor lang. Sila muna yung mga sacrificial lamb. So hindi papayag ang taong bayan dyan. Project. Once and for all po, hindi lang naman congressman siguro yung tinuturo nila. Meron din po mga private contractor and even the DPWH. Yan ang yan ang sabi ni Mayor Isko. Itong mga kongresista na ito, turo ng turo dito sa DPWH. DPWH naman tuturuin itong contractors. So contractors na naman ang madidihado. Pero sa totoo lang, hindi man DPWH o contractors ang malaki ang nagkapera dyan eh. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. So kung meron mga iba pang stakeholder na involved dito, Sino po ba? Pwede niyo po bang ituro? kami naman po sa TRICOM, pag nakita namin na Naka! may liabilities yung congressman, TRICOM. it's either you explain yourself or ipasa kagad namin sa independent body for them to investigate or file charges. Ano po namin, ipasa po namin sa ombudsman of the proper authority. Kung natatandaan niyo po, during the last SONA, meron kaming congressman nga na nanonood lang ng isabong. Yung leadership, binigyan kagad siya kinastigo kagad siya, tinagalan siya kagad ng committee. So, I still believe na ang Congress po ay hindi naman para mangunsinte. Hindi, syempre, sasabihin mo yan kasi member ka ng House of Representatives. Pero sa amin, hindi maganda tingnan na kayo ang mag-investigate. Na pangyayari, you have to remember, ma'am, halos lahat ng tao nakatingin ngayon. At kung yan yung tatawagin natin parang lutong Macau, nakakayari po ang Congress niya. Kaya siguro po, hindi naman mangyayari yun sa TRICOM. Hindi rin. Sa akin, hindi rin. Di ba kayo nahiya na meron kayong mga magnanakaw na mga kasamahan dyan? Doon pa lang, nakakahiya na eh. Meron ho kayong mga binanggit na mga salita na tama ho ba, nakakadiri o nakakasuka yung pong naging korupsyon dito sa flood control projects? Just personally, sir, kayo ho ba ikinagulat nyo itong sinasabing hatian sa flood control projects? Or you knew about it pero hindi nyo po alam na ganito kalaki? What is it, sir? Nagulat po ako. Tama rin yung term, nakakasuka, nakakadiri. At lalo na po yung na-discover ng Pangulo ng isang araw na merong ghost project. Sige nga, pakita nga yung mukha na nagulat ka. Sige nga. Parang hindi ka nagulat eh. Sabi niya nagulat siya eh. Sabi, sige nga, pakita nga yung mukha na nagulat. Wala, hindi nagulat siya. Di ba? Yung po talaga ang, that is a mother of all scam. Sabi ko nga, it might be another Napoles scandal. This is a mother of all scam. Tapos, sino ang pinaimbestigahan nyo? Si BP Sara, confidential funds. Doon nila uubusin yung oras nila. Alam nyo, marami nang dumaan. Nung una pa lang na flood control na hindi man lang, wala tayong nakita. Wala talaga. Nung umpisa pa lang. Di ba dapat doon pa lang nag-imbestiga na sila? Anong ginawa nila? Puro si BP Sara po yung inaatupag nila. Banat sila ng banat sa BP Sara. Tapos si Tatay Digong ho natin, pinalipad nila papuntang Dahig. Diba? Tapos ngayon may dumating na naman na bagong bagyo, may baha na naman, tsaka ka ngayon magsasalita. Flood control na naman. Ngayon nagkakaganyan sila para sa susunod na flood control problem na naman sa susunod na taon, wala na silang kumbaga, basta kami nagtrabaho kami. Hindi. Dapat talaga managot. Marcoleta, wag ho kayong papayag na sila ang mag-iimbestiga.
Mahirap yan. Contractor lang ang ano niyan eh. Alam natin, may problema rin dun sa contractor. Pero may ulo yan. Ako, naniniwala ako, may ulo dyan. May mga pumirma dyan po na galing po sa sa pamahalaan. Hindi pwedeng sila lang, kalokohan yon. Pinaimbestigahan niyo ang confidential funds? Na meron pala ditong, kayo na mismo ang nagsabi ha, pinakamalaking scandal, di ba? Oo, billion. Pero si BP Sara ang kanilang focus na ma-impeach. Kayo lahat ang Alam nyo ba ibig sabihin nun, bakit si BP Sara? Kay BP Sara ang ibinibintang 120 million. Sige, pagsama-samahin nyo na kahit 1 billion lang ang umabot. Dito, magkano po ba yung pinag-uusapang pera? Billion, trillion ata o billion? Multiple billion. May 2 digits na billion ang pinag-uusapan dito. May 7 o 2, 3, 4, 5 pataas. Samantalang kay BP Sara mas naipaliwanag niya na eh. Gusto niya pa nga matuloy yung impeachment eh. Kaso nga lang, dahil nga balahura yung impeachment na hinain nila, hindi sila nakapasa sa Supreme Court pa lang. Tapos sa Senado pa lang, laglag din sila. Oh. Ang sinasabi ko dito mga kapatid, kung titimbangin nyo, kung may kurakutan lang din naman na mangyayari, si BP Sara yun lang ang nanakawin. Bilyones na! Diba? Eto na nga, dumating na. Mga bilyones na ang usapan. Yung mga nag-iingay dati patungkol kay BP Sara, yung mga Castro, yung magpinsang Castro, ba't hindi sila mag-ingay ngayon? Bilyones na yan, oh. Hindi na milyon ang usapan. Malaki pa rin ang milyon, pero mas malaki. Sobrang laki ng bilyon. Tignan nyo po yung diferensya ng bilyon at milyon. Ito ang milyon, ito ang bilyon. Ganun kalaki, oh. Ganun. Maraming bilyon. Lagpas. Milyon, bilyon. Laki ng diferensya nun. Kaya dapat sila ang iniimbestigahan. Anong ginagawa nila? BP Sara. Kailangan matuloy yung impeachment BP Sara kasi niloloko nila yung taong bayan. Si BP Sara lagi may kasalanan. Ganon. Tagal dyan eh. Mga kawatan dyan eh. How will you siguro reply, Congressman, doon sa mga magtatanong na kaya nyo bang patawag yung sarili nyong mga congressman? Yan, maganda yan. Kaya bang? Kaya nyo bang ipatawag kaya ba? ang kapwa congressman nyo dito? Kaya bang? Narinig naman eh. Nabigla lang siguro. Kaya nyo bang magtanong ng mga kailangan tanungin sa mga kapwa congressman nyo dito? Yan. Medyo malabo lang po yung dati. Kaya ba namin... Medyo malabo. Oo nga naman, baka bumagal yung internet. Kayo naman, no? Bumagal yung internet. Ma'am, again? Kaya niyo ho ba, Congressman, sa mga nagtatanong, kaya ba ng TRICOM ipatawag ang kapwa congressman na sabihin po natin, posibleng involved or may questionable participation dito po sa mga flood control projects? At kaya niyo ho bang tanungin ang kailangang mga tanungin? Mas madiin yung tanong ngayon. Sige. Opo naman, in the first place, mas madali nga silang tawagin kasi andun na sila mismo sa Kongreso. Okay, At yung TRICOM po, I can assure you ma'am and even the public na wala tong kikilingan at magiging fair po yung investigation. Handa po nila yung quadcom ng 19 Congress. Huwag kayo ang mag-imbestiga. Alam nyo, kahit anong gawin nyo dyan, mag-imbestiga kayo. Sa tingin ko, si Marcoleta, mag-iimbestiga ng sarili niya. Mas legit, mas kapani-paniwala. Hindi pwedeng managot lang ang kontraktor. Ako, pero sino bang pipirma doon sa kontraktor? Sino bang ang tawag dito? Saan ba manggagaling yung budget? Saan manggagaling? Sa kanila din? Okay, BP Sara na naman manggagaling yung budget. Ay, nako mga kapatid. Wala na tayong oras. Maraming salamat po sa inyong panonood. Siyempre, huwag nyo kakalimutan pag umabot kayo dito, gusto ko pong mag-comment kayo ng Duterte pa rin. Ay. Isang comment na matindi, Duterte pa rin. Tapos mag-like na rin po kayo. Shoutout nga pala sa mga player na nakakalaro ko sa Mir 4. Ayan. Saan ba to? Yung lead namin na kick ng kick. Ayan. Si Sky. Sino pa ba tong isa na kausap namin si Kenshin? Ngayop kayo, matulog na kayo. Okay, sige, hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. And, sana yung outro natin? Break it down, yo. Oh my God, we'll be back again.